Pasok mo sa utak mo yan. Okay. Magalit ka. Sumunod ka sa parents mo, swertihin ka. Kaya pag hindi ka sumunod, mamanasin ka. Siguro, maturity din. Yung pinaka-isang reason nung nangyari sa akin. Na-explore ko yung sarili ko at the same time. May kakasama pa pala isang tao. Ito pa talaga yung gusto kong gawin. Dumating sa point na gawin. Kasi sobrang frustrated na relax. It takes time talaga. May magandang future ahead for you. Hi, Gen Z Society. Welcome back to another episode of the Retro Lounge. And I'm your host for today, Migs. Joining me is an amazing and talented Filipino actor, Makoy De Leon. All right? Hello, Gen Z Society. I'm Makoy De Leon. Hi. All right. So, Makoy, I have a lot of questions for you. And let's begin. In what way do you feel that you've evolved as an artist, also as a person in the last few years? So, ano yung masasabi mo mga nagbago sa'yo? No? So in the last 2 to 3 years, ano yung pinagkaiba ng Makoy ngayon sa Makoy noon? Sobrang daming changes. Siguro maturity din yung pinaka-isang reason nung nangyari sa akin. Kasi every experience na nagagawa ko in the industry, sa showbiz, lagi kong kinukuha ng lesson. Hanggat maaari, ayoko pumayag na wala akong matutunan doon sa experience ko na yun. Kaya sa ilang years ko sa industry, sa acting industry, and sa showbiz industry, malaki na hindi ko may isa-isa. Pero masabi ko, ang nakapag-change sa akin, maturity ko, nandun na lahat, discipline, realization, and syempre yung mga mistakes din, lahat. Even in real life. Can you walk us through how you prepare for a new role? So, is there a personal ritual or practice that helps you get into character? Preparation for a role. Yeah. Actually, yung part na yun, yung pinaka-excited ako na ginagawa for a project. Kasi you're portraying a different character, different human being. For me, lahat yun. Physically, emotionally, and actually physique. Kung kaya yung talagang physique niya, kung kaya eh. And always kong pinifigure out pag gumagawang character. Ano yung pinaka-heart niya? Ano yung pinaka-goal niya as a person? Kasi every scene, dapat makita yun eh. Kasi sa movie, naka-fix na siya eh. Diba? Like now, part ako ng teleserye sa Philippines, Batang Quiapo. Wala kaming fixed story. On that day, malalaman namin ano yung script namin. Ano yung mangyari sa character namin. So, sobrang exciting for me na ano kaya pwede pang gawin ng character? Yun yung laging question sa sarili ko. So, being on set really helps you to get into character? Hindi siya. Yung mga workshops, nag-help siya konti. Pero, pag nandun na, iba yung feeling. Okay. Since you mentioned character, who is your favorite character so far na ginampanan mo na sa industriyang to? At bakit? Ayoko maging biased. Itong teleserye ko, David. Kasi villain siya na nasa loob and then escalating yun niya. Pagka-villain niya. Meron siyang pagkagago talaga. Pagka-yabang. Pero mapapansin mo na meron siyang step by step na pataas. Na meron pa palang itataas na hindi pa development. Oo, Jens. Kaya sabi ko, ang sarap nito kasi inanamnam ko bawat step na yun. Na-explore ko yung sarili ko at the same time. Nagawa siya ng favorite na may kakasama pa pala isang tao. How far are you from that character, si David? Or how can you relate to that character as an actor? Medyo close sa akin. I mean, close na a lot of time hidden, parang gustong-gusto ko to. Kasi in real life din, ako gustong-gusto ko to. Gusto kong magkaroon ng ganito. Ganon si David. Ganon siya as a character. Ganon siya sa tao na gusto to, lahat gagawin ko para dito. Pero sa loob lang niya yun. Doon niya pinaprasa sa loob. Okay. Doon ako nakaka-relate. Okay. So next question would be, everyone is a source of inspiration. Sino at ano yun pagdating sa career mo? Sinong inspiration mo? Sobrang dami kong inspiration sa life. Una kong naging inspirasyon, family ko, parents ko. Nabuhay ako na almost life ko kinontribute ko sa family ko. Iyak daw ako dito. Ayun, nag-work ako for them talaga. And then, may family na ako, may own family. Baga nag-harness lalo yun. Kaya, ayun, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin sila ang inspiration. What's the best advice that your family has given you? Siguro alam lahat ng mga Asian ko. Pagka sumunod ka sa parents mo, swertihin ka. Ayun lang yun. Kaya pag hindi ka sumunod, mamanasin ka. Ayun lang yung sabi kong advice ko sa mga Asian. Alam niyo na mga Asian, pwede nyo share sa Westerns and respect. Show respect lang.
Kasi ako naniniwala ko, everything na nangyayari sa atin, always meron above us. Yeah. So, I think you're very family-oriented in some way. Yeah. Thank you. My question for you is, how do you balance your personal life and your career? So, what outlets do you have to distress yourself from the demanding job that you have? I admit na di ako magaling mag-balance ng family and career. Kasi always ko sabi ko, kinontribute ko ni life ko, I will work for my family. Kaya di ko na balance laging minsan naisisip ko laging mag-work. Di ko napapansin na family ko pala, nalulungkot din pala sila, namimiss sila ako. Kaya yung parang hindi ko nababalance. Tapos yung source ko na para gumaan, sila din eh. Hanggat kaya ko right now, Gen Z, and age natin, hanggat kaya physically, hindi wala pang mga nararamdaman or sickness sa katawan, ginagawa ko hanggat kaya. Binibigay ko yung best ko, lahat pagod, tulog, pero pag nakita ko sila masaya, promise, yun lang talaga akin, okay na ako dun. Sobrang wala na. So, sinabi mo kanina na your family served as an inspiration for your career as well, di ba? Meron bang particular na tao na gumambay sa'yo or naging mentor mo? My mentor in life is my dad. Dad ko nag-work sa theater. So, siya yung nagmulat sa akin na, ito yung acting, sarap pala. Kasi nalala ko yung moment na nandun ako sa gilid, nagpo-perform sila. With my mom din Then nandun ako, nanonood ako ganyan. Umiiyak ako. Umiiyak ko, ayun yung kung alam ng iba, sorry, Basira Tuli. Daddy ko yung Basira, mami ko yung Huli. Sabi ko, naiiyak ako sa kulungan. Kinukuha yung mami ko kasi nakakulong daddy. Sabi ko, ito pala acting. Sarap, nilalabas mo yung emotions mo. And then yun, siya yung sumasama sa akin. The tapings, diretso na, siya nagtuturo sa akin. Even the tone, kung paano ko sabihin niya, naalala ko, tuturo niya sa akin, nagagalit pa sa akin daddy ko. Kaya siya yung talagang pinakapunot dulo nitong ginagawa ko. Ayun, pagdating naman sa career mo, syempre hindi naman lahat pagdating sa career masaya, diba? May mga pagsubok din. So, what's the most challenging aspect that you've experienced in your career so far? Madami. Pero yung pinakauna kong tumatak talaga sa akin, heavy scene eh. Kasi hindi ko talaga may labas yung ano. Alam ko rin na nararamdaman ko malungkot ako pero hindi lumalabas sa bunga ko. Sabi sa director, mo sa utak mo yan. Okay. Magalit ka. Sabi ko, mga ganun noon, daming tao. Sabi ko sa sarili ko, para dito ba talaga ako? Ganun ako, napag ganun talaga ako. Ito ba talaga yung gusto kong gawin? Dumating sa point na ganun kasi sobrang frustrated na and di ko makuha yung pinaka-eksena. Pero sa totoo lang, the brighter side, yung director na yun siya yung pinaka nagbahali sa akin as an actor. Siya yung nagbigay sa akin talaga na ito yung acting. After nun, sabi ko, Direk, gusto pa kita maka-work kasi ko talaga yung sa akin, nag-stretch sa akin as an actor. So as an actor, are there any roles that you want to further explore? Meron ka bang mga specific na gusto ko tong role na to, parang feeling ko kaya kong mag-excel dito, ganun? Ever since gusto ko yung role na disability. Disability? May parang always merong kulang. Gusto ko ma-feel ko ano yung nararamdaman nila, ano yung buhay nila. Gusto ko silang ma-appreciate lalo. Kasi naniniwala ko, mas stronger sila sa atin as a normal person. Kasi they live and they survive. What's a particular mantra or philosophy that keeps you going in this particular profession or career? To be honest, junior student ako na di ko pa na-finish. That's my dream. Magkaroon ng diploma to make my parents proud. Yeah. Pero nung nandito ako sa acting industry, na-feel ko na para dito siguro talaga nga ako. Yung industry ng pag-acting, gusto ko pa matutunan further. Pero I want to explore more. Hindi lang dito sa industry. After neto, parang gusto ko pa. Your philosophy is to explore and explore to feel these things. Okay. Can you share a memorable encounter with a fan? At bakit siya memorable? Why is it memorable? Siya memorable na isang fan na na-meet ko. Kasi nag-dance group din kami. Hashtag. Yeah. Grabe talaga yung fan namin. Every pasok namin, pagka-uwi namin, andun sila. Sa labas? Sa labas, ang ABS-CBN. Yeah. As a person, ang hirap na parang buong araw mo paglalaan ng isang tao. Tapos, doon ko na-realize na parang ang sarap ibalik yung ginagawa nila. Kasi ano ba naman yung picture? 2 seconds, 3 seconds, and smile. Ang pinaka-memorable sa akin, patato siya. Dito sa likod. Okay. Name ko. Name mo. Masin Makoy de Leon nakatato. Makoy lang. Paano yung pag nagkasawa ka, nasa isip ko, ano pag nagkaanak ka, makikita yung pangalan. Pero yun, sabi ko, yung memorable, sabi ko, pinost ko siya, sabi ko, thank you so much. Hindi ko alam kung paano siya,
give back in yung say, tas nag-antay pa sila. Kaya yun, marami pa ako gusto mo share, pero yun yung pinaka-memorable sa akin. Siguro, share ko din yung may mga sabihin nila, pag-graduate ako, Kuya Makoy, dahil sa inyo. My last question for you would be, if you could talk to a younger version of yourself, what advice would you give your younger version? Siyempre, ibang-iba ka na sa batang Makoy. Oo nga pala. Siguro, I would say na relax. It takes time talaga. May magandang future ahead for you. And sana tinapos mo din yung school mo. Yun lang. Pero kasi sana tinapos mo yung school mo. Pero yun yung sabi ko. Pero yun, sabi ko nga, universe ang gagawa. Si God ang gagawa ng way o ng tatahakin mo sa buhay mo. Okay. I think you're doing well naman. Kung bibigyan ng pagkakataon, babalik ka na pa yung engineering, hindi na. Kaya. Kung kaya. Kasi gusto mo talaga. Alright. Thank you very much. Thank you, sir. Kala ko, iiyak ako. Hindi. Huwag ka na iiyak. Grabe ka naman.